Ang kasaysayan ng industriya ng sapatos ay puno ng mga kwento ng pagbabago, ngunit walang katulad sa naging biyahe ng Crocs Incorporated. Ang sikat na tatak na ito ay kilala sa buong mundo dahil sa kakaibang anyo at natatanging material ng kanilang produkto na gawa sa foam clog. Mula sa simpleng ideya para sa mga manlalayag, ang kumpanya ay naging isang malaking pangalan sa moda at negosyo. Ang pagunlad ng tatak na ito ay nagpapakita kung paano ang isang disenyo na tinawag na pangit ng marami ay nagtagumpay sa pamamagitan ng tamang diskarte sa merkado, tibay at pagtuon sa ginhawa ng mga paa ng tao. Nagsimula ang lahat noong taong 2002 nang ang tatlong magkakaibigan at negosyante mula sa Boulder, Colorado na sina Scott Siemens, Lyndon Hanson at George Bodecker Jr. ay nagpasyang maglakbay gamit ang isang bangka sa Caribbean. Sa biyaheng ito, ipinakita ni Scott Siemens sa kanyang mga kasama ang isang kakaibang sapatos na gawa sa isang maliit na kumpanya sa Quebec, Canada na tinatawag na Foam Creations Incorporated. Ang sapatos ay orihinal na binuo ni Andrew Reddy Huff bilang isang tsinelas na mainam gamitin sa mga spa at paliguan dahil sa katangian nitong hindi madulas at hindi nagpapanatili ng amoy. Nakita ng tatlong magkakaibigan ang potensyal ng sapatos para sa mga taong madalas nasa dagat at mga bangka dahil ito ay magaan at lumulutang sa tubig. Nagpasya silang bilhin ang disenyo at ang eksklusibong karapatan sa material upang simulan ang produksyon sa ilalim ng bagong kumpanya na opisyal nilang binuo noong taong 2002. Ang pangalan ng tatak ay nakuha mula sa salitang crocodile o buhaya sa wikang Ingles. Ang dahilan ng pagpili sa pangalang ito ay ang likas na katangian ng hayop na kayang mabuhay at kumilos ng maayos dalawang magkaibang kapaligiran, sa lupa at sa tubig. Ang mga tagapagtatag ay nakakita ng pagkakahawig ng kanilang mga produkto sa hayop na ito dahil ang sapatos ay binuo upang maging kapaki-pakinabang kapag nasa loob ng tubig at maging kapag naglalakad na sa tuyong lupa. Bukod sa katangiang ito, ang gilid ng sapatos kung saan makikita mga butas at ang malapad na anyo nito ay may pagkakahawig din sa hugis ng uso ng isang buhaya. Dahil dito, ang opisyal na logo ng kumpanya ay nagtataglay ng larawan ng isang nakangiting buhaya na naging tanyag at madaling makilala ng mga mamimili sa iba't ibang bansa. Ang unang modelo ng sapatos na inilabas ng kumpanya ay pinangalanang The Beach na ipinakita sa publiko noong Nobyembre ng taong 2002 sa Fort Lauderdale Boat Show na ginanap sa Florida sa Estados Unidos. Sa nasabing pagtitipon, gumawa sila ng 200 pares ng sapatos at ang lahat ng ito ay mabilis na naubos at binili ng mga dumalo dahil sa kakaibang kaginhawahan na dulot nito sa paa. Ang tagumpay na ito nagpatunay sa tatlong nagtatag na mayroong malaking merkado para sa kanilang produkto kahit na marami ang pupupuna sa panlabas na anyo nito. Noong Hunyo 2004, upang masiguro ang buong kontrol sa kanilang produksyon, tuluyang binili ng kumpanya ang Foam Creations Incorporated at ang patent para sa espesyal na material nito. Ang hakbang na ito ang nagbigay sa kanila ng sariling pagmamay-ari sa teknolohiya na nagpabago sa takbo ng negosyo ng tsinelas at sapatos. Ang pangunahing dahilan kung bakit sumikat at pumatok sa merkado ang sapatos na ito ay ang paggamit ng material na tinatawag na Croslite. Ayon sa opisyal na impormasyon mula sa kanilang sariling website at mga ulat sa negosyo, ang Croslite ay hindi plastic o goma kundi isang espesyal na uri ng closed cell resin. Ang material na ito ay may kakayahang lumambot ng bahagya gamit ang natural na init ng katawan ng tao, kaya naman bumabagay at sumusunod ang hugis ng sapatos sa mismong anyo ng paa ng taong nagsusot nito. Ito rin ay nagbibigay ng mataas na uri ng proteksyon laban sa bakterya, mikrobyo at masasamang amoy na kadalasang problema sa ibang uri ng sapatos. Ang mga butas sa ibabaw ng sapatos ay nagbibigay ng daanan ng hangin upang hindi mapagpawisan ang paa at nagpapahintulot din sa tubig at buhangin na madaling makalabas. Bukod sa mga teknikal na katangian ng Croslite, ang sapatos ay pumatok dahil sa malaking tulong nito sa mga manggagawang palaging nakatayo sa loob ng mahabang oras. Ang mga doktor, nurse, kusinero at mga guro ay nagsimulang gumamit nito dahil binabawasan ng sapatos ang pagkapagod ng mga binti at likod. Noong taong 2005, inilunsad ng kumpanya ang isang malaking kampanya sa pagpapadalastas na may temang Ugly Can Be Beautiful o ang pagiging maganda ng isang bagay sa kabila ng kapangitan nito. Ang kumpanyang ito ay naging matagumpay dahil hinarap ng kumpanya ang puno ng mga tao at ginamit ito upang mapansin lalo ang produkto. Noong taong 2006, binili rin ng kumpanya ang Jibbitz Incorporated, isang negosyo na gumagawa ng maliliit na palamuti na inilalagay sa mga butas ng sapatos na nagbigay daan sa mga bata at kabataan na baguhin ang disenyo ayon sa kanilang sariling kagustuhan. Sa kabila ng mabilis na pagunlad, ang kumpanya ay dumaan sa iba't ibang kontrobersiya at mabigat na usaping legal sa buong mundo. Isa sa mga pinakasikat na usapin ay ang mga kaso ng aksidente sa mga escalator kung saan ang malalambot na sapatos ay nailalagay sa panganib kapag naiipit ang mga gilid at ng gumagalaw na hagdanan, partikular na ang mga maliliit na bata. Nagdulot ito ng mga babala mula sa mga pamahalaan at ilang pagbabawal sa paggamit ng sapatos sa mga pampublikong pasilidad sa mga bansang tulad ng Japan at United States.
Meron ding mga usapin ukol sa kalusugan kung saan ang ilang podiatrist o dalubhasa sa paa ay nagpahayag ng mga sapatos ay kulang sa suporta sa bahagi ng sakong kapag ginamit sa buong araw na pagtakbo. Sa larangan naman ng negosyo, naharap ang kumpanya sa malalaking demanda laban sa mga kumpanyang gumagawa ng mga peking kopya na nagnanais nakawin ang kanilang disenyo, tulad ng mga legal na labanan sa International Trade Commission. Kamakailan lamang, ang kumpanya ay naharap sa isang bagong kontrobersiya at malaking class action lawsuit mula sa mga namumuhunan nito ng unang bahagi ng taong 2025 at 2026. Ang demandang ito ay may kaugnayan sa kanilang pagbili sa tatak ng sapatos na Hey Dude noong Pebrero ng taong 2022. Ayon sa mga ulat ng Rosen Law Firm at iba pang mga institusyong legal, pinaratangan ng pamuno ng Crocs ng pagpilit sa mga wholesaler na kumuha ng labis na supply ng Hey Dude upang mapalaki ang kanilang ulat sa kita. Isang gawain na tinatawag sa kalakalan na channel stuffing. Nang mapilitan ng mga retailer partner na bawasan ang kanilang mga nakaimbak na produkto dahil sa mahinang benta, bumagsak ang halaga ng stocks ng kumpanya ng halos 19%. Bukod dito, may mga lobas ding usapin ukol sa pagliit na material ng sapatos kapag naiwan sa ilalim ng matinding init ng araw na naging sanhiri ng hiwalay na reklamo ng mga mamimili. Ang kasalukuyang presyo ng mga sapatos na ito sa merkado ay nag-iiba-iba batay sa modelo, disenyo at kung ito ba ay isang espesyal na kolaborasyon sa mga sikat na artista o tatak ng moda. Ang tradisyonal na modelo na kung tawagin ay classic clog ay karaniwang nagkakahalaga mula 50 hanggang 60 dolyar ng United States o humigit kumulang 2,500 hanggang 3,000 piso sa Pilipinas. Ang mga mas bagong disenyo tulad ng mga may makapal na talampakan o platform clogs at ang mga modelong pangtaglamig na may mga balahib sa loob ay naglalaro sa halagang 70 hanggang 70 dolyar. Ang mga limited edition na ginawa kasama ang mga sikat na personalidad, mga sikat na palabas o mga mamahaling disenyo ay maaaring umabot mula sa 100 hanggang 200 dolyar o mahigit pa kapag binili sa mga pamilihan. Ang mga palamuting G-Bits naman ay ibinebenta ng hiwalay sa halagang 5 hanggang 20 dolyar bawat pakete upang madagdagan ang kita ng kumpanya. Ang kasalukuyang kalagayan ng kumpanya sa pandaigdigang merkado ay nananatiling matatag ngunit may mga kinakaharap na hamon sa pananalapi ngayong taong 2026. Batay sa opisyal na ulat ng kumpanya para sa huling bahagi ng taong 2025 at unang bahagi ng 2026, ang kabuang kita ng kumpanya ay nasa 4 na bilyong dolyar. Ang kumpanya ay nakapagtala ng market capitalization na mahigit 6 na bilyong dolyar sa Nasdaq Stock Exchange sa ilalim ng simbolo ng Crocs. Bagamat ang pangunahing tatak ng Crocs ay patuloy na nagpapakita ng lakas at pag-unlad sa mga bansang Asyanong tulad ng China, Japan at India, ang kanilang kabuang kita ay nakaranas ng bahagyang pagbaba dahil sa kahinaan ng benta ng Hey Dude brand. Ang pamunuan ng kumpanya ay nagpapatupad ng mga hakbang upang ayusin ang kanilang supply chain at bawasan ang mga gastusin para mapanatili ang matatas na operating margin sa kabila ng inflasyon at mga hamon sa ekonomiya ng mundo. Ang kasaysayan ng Crocs ay isang malino na halimbawa ng tagumpay na nagmula sa lakas ng loob na magbenta ng isang produktong kakaiba sa paningin ng marami. Mula sa simpleng pagsisimula ng tatlong magkakaibigan sa Colorado noong taong 2002, napatunayan ng kumpanya ng kaginhawahan tibay ng sapatos ay may mas mataas na halaga kaysa sa tradisyonal na pamantayan ng kagandahan.